Noong year 2010 noong nagtatrabaho pa ako sa call center, ay naikwento sa akin ng kolig ko, na minsan daw ay may kausap siya na American customer sa phone na nagtanong sa kanya kung alam daw ba niya na si Jesus Christ ay black. Pilit daw siyang kinukumbinsi at hindi niya makontra dahil bawal makipagtalo sa customer. At hindi rin niya maibaba ang phone dahil bawal babaan ang caller. Kaya ilang oras daw niya na pinagtiyagaan. Ang paniniwala na ang Messiah ay maitim ay nagmula sa paniniwala na ang tunay na Jew o Israelite ay black. Kaya may mga kunakalat na paniniwala at pananaw tungkol dito, na ginaya naman ng ilang mangangaral nating kababayan kaya may ilan tayong mga kababayan na naniniwala dito. Ito ay nagumpisa ayon sa ilang blacks na ang tunay na Hudyo o Israel, at maging ang tunay na Hebrew people ay mga blacks. May itim na lahi ng tao ang paniniwala nila sa tunay na Jewish race, nagmula ang paniniwala na ito sa mga Black Americans at kumalat na ang paniniwala sa ilang bahagi ng mundo na ang karamihan ay mga third world countries. Sila ang tinatawag na Black Hebrew Israelite Movement o BHI. Tahimik sila na nag-umpisa bilang mga Black Americans na nais maibangon ang kanilang heritage bilang mga Black people. At ang pinakamalaking maipagmamalaki nila ay ang maipakitang sila ay special people dahil sila, ang mga blacks, ang tunay na covenant people ng Bible, ang mga Black Hebrew Israelites o Jews. Sa mga nagdaang taon ay nagkaroon ng mga ilang grupo na nagsarili at nagdulot ng karahasan at kaguluhan sa lansangan ng US. Pero hindi naman lahat ng Black Hebrew Israelites ay marahas at hindi yun ang paksa natin sa video na ito. Paglilinaw lamang. Ang video na ito ay para sa pagpapaliwanag lamang at pagtalakay upang maipakita ang katotohanan. Hindi nais ng video na ito na magkaroon ng galit, diskriminasyon at kalupitan sa anumang lahi, katutubo, relihiyon o komunidad. Ang Black Hebrew Israelite Movement ay may magkakaibang paniniwala at organisasyon, at ang mga pananaw sa video na ito ay hindi nangangahulugan na nilalahat ang lahat ng mga Black Hebrew Israelites at mga miyembro nila. Ang mga manunood ay hinihikayat na magsaliksik sa bagay na ito at maging magalang sa pagharap sa magkakaibang pananaw. Ang nais ng video na ito ang ipakita kung ano ang tunay na lahi ng mga Hudyo o Israelita. At ang mga tinatawag sa Bible na Hebreo. Panoorin ang video na ito mula umpisa hanggang dulo. Dahil ipapaliwanag natin ito bandang dulo. Pero kailangan ninyo panoorin mula umpisa upang maunawaan ninyo ang paliwanag sa dulo. Pero bago yan ay alamin muna natin kung ano ang tinatawag na Black Hebrew Israelite Movement o BHI. Ano ang kanilang paniniwala? Bakit ganon ang kanilang paniniwala? At ano ang kanilang mga batayan? Alamin din natin kung saan sila nag-umpisa at kung kailan nag-umpisa. Nag-umpisa ang Black Hebrew Israelite Movement sa Amerika matapos ang American Civil War noong 1860s. Ang digmaan na ito ay sa pagitan ng Northern States at Southern States. Ang pinaglabanan dito ay ang usaping kalayaan ng mga slaves at pagpapatigil sa slavery sa Amerika. Ang Northern States, sa pangunguna ni Abraham Lincoln, ay nagnais na ipatigil na ang slavery patungo sa Industrial Revolution upang ituon ang pag-unlad sa pamamagitan ng mga pabrika at makina. Ang Southern States ay agricultural ang pamumuhay kaya mas kailangan nila ng slaves bilang manggagawa. Nang manalo si Lincoln bilang president ay nag-clause ang Southern States kaya nagkaroon ng madugong 4 na taong revolution. Nagwagi ang Northern States kaya napatigil ang black slavery at nabigyan ng kalayaan ang mga blacks. Sa wakas nagkaroon ng kalayaan ang mga blacks o African Americans. Pero sa kabila ng lahat ay mababa pa rin ang tingin sa kanila ng mga whites at nakakaranas ng pang-aapi at discrimination. Kaya sila ay naghangad ng mabawi ang kanilang dignity, identity, at biblical heritage bilang tugon sa ilang daang taong pagkaalipin at pag-uusig. Sa panahong ito, bago magtapos ang 19th century, ay nag-umpisang lumitaw ang Black Hebrew Israelite Movement. Sa pangunguna ng dating slave na si William Saunders Crowder at ni Frank Cherry.
Nagkaroon daw sila ng visions na ang mga blacks ang tunay na lahi ng mga Jews o Israelites. Tinatag ni Cherry ang Church of the Living God, the pillar ground of truth for all nations noong year 1886. Tinatag naman ni Crowder ang Church of God and Saints of Christ noong year 1896. Marami ng sumunod na grupo mula dito. Isa na ang itinatag naman ni Wentworth Arthur Matthew na Commandment Keepers of the Living God noong year 1919. Lahat sila ay may kakaiba na paniniwala. Walang pareho sa bawat isa, maliban sa paniniwala sa Black Hebrews. Pagdating ng 1960s at 1970s ay nag-umpisa ang migration sa movement na ito. Ito ay sa pangunguna ni Ben-Ami Ben Israel noong 1967, na isang American, na nahirati sa mga katuruan ng Black Hebrew Israelites. Siya ang kauna-unahang nagdala sa Israel ng mga Black Hebrew Israelites sa Israel mula sa Africa noong 1969 at itinatag ang African Hebrew Israelite Nation of Jerusalem upang igiit na nagmula sa Jerusalem ang mga Black Hebrews na ito. Tumira sa desyertong lugar sa Dimona, Isil. Pero ang tourist visa lang ang kanilang residency doon at sa mga nakaraang taon ay pinapa-deport na. Sa panahong ito naman nag-umpisang maging radical ang mga Black Hebrew Israelites sa Amerika. Nakalimutan ng iba sa kanila na kaya sila nagnanais na umangat at ibangon ang kanilang heritage upang itama ang discrimination, ngunit ngayon ay sila naman ang may discrimination sa mga whites. We don't hate white people, but God hates white people. This scripture means that the white man is the devil. Shock talk meant to stir people of color into action. That's how Commander General Yohana, head of the Israelite School of Universal Practical Knowledge, describes weekly protests he leads outside of the shops at Liberty Place in Center City. This video taken by the ISUPK is posted on the school's website and on YouTube. He says he and members of his Christian Bible school are well within their First Amendment rights. Because we're hardcore black men. But shop owners say they've heard enough. Today in court, their lawyers argued the group is trespassing. And they stood upon their feet. The Lord said, we stand up upon our feet. That's what you see now. We're standing back up upon our feet. We're proud. We're coming out in all the major cities and the highways and byways and bringing out that we are the real Jews and Israelites. That's right. Right, come on. Them in white apparel. The angels stood by the disciples in white apparel, God, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Right, it said, why you standing gazing up into heaven? God, this same Jesus. No, some white man. This same Jesus. No, Caesar Borgias. This Pero totoo kaya ang mga claims at basis nila? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Mag-umpisa tayo sa Bible basis nila. Ayon sa kanila ay may mga katibayan daw sa Bible na black ang mga Hebrews, Israelites, at Jews. Mahalaga ito dahil kahit na ang claims ng kanilang mga founders at leaders ay visions at revelations, kaya lang hindi naman nakikita at napapatunayan ang mga bagay na ito. Kaya kailangan na patunayan ito ng nasusulat na salita ng Elohim na nababasa at nakikita. Narito ang mga Bible verses na kadalasan na ginagamit nila. King James Version ang gagamitin natin dahil yun ang paborito ng karamihan sa kanila. Unahin natin ang Deuteronomy 28, verse 68. Ayon sa kanila ay ito daw ay tumutukoy sa transatlantic slave trade. Kung kailan naganap ang sapilitang pagdala ng mga Africans sa Amerika at ibinenta bilang mga slaves o alipin. Ang sinasabi daw dyan na daldalhin sila uli sa Egypt sa pamamagitan ng mga barko ang patunay dito. At ang Egypt ay larawan lamang ng pagkakaalipin dahil inalipin dati dito ang mga Hebrews. Kaya lang ay kung uunawain ang talata na ito, ang sabi dito ay walang bibili sa kanila. Malinaw yan sa talata, pero matagumpay ang naging bentahan ng mga alipin sa transatlantic slave trade. Sa katunayan ay ayaw sana ito matigil noon ng mga Americans kaya nagkaroon ng American Revolution. Ibig sabihin ay bentang-benta. Kaya kabaliktaran yan sa sinasabi ng talata. At may isa pang hindi napapansin ng karamihan nagbabasa ng Bible. Kung titingnan sa Hebrew, ay hindi ibang tao o mananakop ang magbebenta sa kanila kundi sila mismo ang magbebenta sa sarili nila. Kaya out of context ang kanilang interpretation at application. Ang isa pa ay ang Jeremiah 17, verse 4.
Ayon sa kanila ay sila daw ang sinasabi dito na maglilingkod sa kanilang kaaway sa lupain na hindi nila nalalaman. Pero natupad na ito noong panahon ng pananakop at pagbihag ng Babylon. Pansinin na si Prophet Jeremiah ang nagsulat ng prophecy na ito. Si Jeremiah ay nabuhay sa panahon bago sinakop ng Babylon ang Jerusalem. Kaya malinaw na ang Babylonian captivity ang tinutukoy niya. Ang Song of Songs 1, verse 5, naman ang isa sa mga Bible verses na ginagamit upang patunayan na black ang mga Hebrews. At dito nga daw ay sinasabi ni King Solomon mismo na siya ay black. Sa biglang tingin ay mukhang oo nga, pero ang tama dapat na translation dito ay dark. At ang isinalin na comely, na isinalin na iba na lovely. Kaya ang New King James Version ay isinalin ito na, I am dark, but lovely. Pero ang mas tama na translation ay, I am dark, but attractive. Ito ang problema kapag KJV lang ang Bible na ginagamit sa pag-aaral at pagtuturo. Pero bakit nasabi natin na mas tama ang translation na dark kaysa sa black? Dito ay hindi na kailangan ng Hebrew texts at scholarships. Dahil ipinaliwanag sa verse 6 mismo, sa kasunod lang na verse, kung bakit naging dark ang skin niya. Ayon sa verse 6, kaya siya naging dark dahil nasunog sa araw ang kanyang balat. Ito ay dahil siya ay nasa ubasan o bukid ng mga pananim. Kaya siya nabibilad sa kainitan ng araw. Ang mga talatang ito ay isang tula ng lalaking naglalambing sa kanyang asawa at pinapuna ang pagkakaiba ng kutis ng balat nila. Noong unang panahon kasi ay mas mapuputi ang mga babae kaysa sa mga lalaki dahil sila ay kadalasang nasa bahay lamang at nag-aasikaso ng mga gawain sa bahay. Kaya halos hindi sila nabibilad sa erawan. Hindi gaya ng mga lalaki na ang karaniwang trabaho noon ay pagbubukid o pagsasaka sa initan ng araw. Ang totoo ay patunay din ito na hindi blacks ang mga Hebrews dahil kung dati na silang blacks at lahat sila blacks, lalaki man o babae, ay hindi na sana pinag-uusapan kung dark o black ang skin. Baka sabihin ng asawang babae sa kwento na ito, kailangan pa bang i-memorize yan? Pero hindi lang daw yan ang batayan. Sinasabi din daw sa Lamentations 4, verse 8, na ang mga Jews ay blacker than a coal. Mas maitim pa daw sa uling. Kaya maitim daw talaga ang mga Jews. Muli, hindi yan ang context ng verse na ito. At ito ay isa na namang halimbawa na hindi maganda na hinihiwalay ang kahulugan ng verse mula sa context ng buong chapter at book. Ang context dito ay pagkatapos na masakop ng Babylon ang Jerusalem. Halos 3 taon na kinukob ng mga Babylonians ang Jerusalem kaya namayat ng gusto ang mga Jews sa starvation. At sa pinaka-ultimatum ay sinunog ang templo at ang Jerusalem kaya napuno sila ng maitim na usok at abo. Ang panaghuy na ito sa sinapit ng Israel ay isang exaggeration upang maiparamdam kung gaano katindi ang sinapit ng Israel. Nagmukha silang mas maitim pa sa uling at ang mga balat ay halos dumikit na sa buto. Muli ang tama na translation dito ay hindi blacker kundi darker. At hindi ito literal. Sa katunayan, kung itaas lang natin ang pagbasa, sa verse 7, ay sinasabi na ang kanilang mga pinuno dati ay mas malinis pa sa niebe o snow, mas maputi pa sa gatas, mas mapula kaysa sa mga ruby, mas makinang kaysa sa mga sapphire. Nagkamali dito ang KJV sa pagsalin na Nazirites. Ang Hebrew word na Nazir dito ay tumutukoy sa mga prinsipe o pinuno ng mga Jews. Ang ibig sabihin ay bago ang pagsalakay ng Babylon, ang kanilang mga maharlika ay malilinis, mapuputi, namumula sa sobrang kinis dahil naaaninag ang mapulang dugo sa loob ng balat at katawan. Ops! Hindi ko po sinasabi na ganyan kaputi ang mga Jews. Muli ang talatang ito ay exaggerated ang expressions upang maiparamdam lamang ang panaghuy tungkol sa kanilang paghinagpis. Pero hindi ako gaya ng iba na gagamitin na ang talata na ito upang ipilit na mga whites ang mga Jews o Hebrews. Muli, ay out of context po kung ito ang batayan natin ng kulay ng balat ng mga Jews. Mamaya pa po natin yan pag-uusapan. Bago natin iwanan ang mga Bible basis, ay tingnan pa natin itong isa sa mga verses na ginagamit nila kadalasan. Ang Revelation 1, verses 14 to 15. Ang sinasabi daw na mga paa na parang pinakintab na tanso na parang sinunog sa pogan, ang patunay na black ang Messiah at maging ang Elohim. Hindi po totoo yan. Ang totoo ang Elohim ay Father of Lights kaya paano siya magkakaroon ng dark complexion?
Ang totoo ayon sa talatang ito, ang ulo ng Masaya ay maputi na gaya ng bulak at nyebe. Walang pahiwatig na ito ay maitim. Ang totoo ay ang sinasabi ng mga paa na gaya ng tanso ay malayo sa kulay na itim dahil ito ang ginagamit sa matandang mga kasulatan bilang paglalarawan sa mga heavenly beings, na tinatawag na shining ones o shining beings. Ang totoo ang anyo na inilalarawan ng talatang ito ay nakakasilaw at hindi mo na makikita kung ano ang kulay ng balat. Kaya hindi kulay ng balat ang pinag-uusapan dito. Dumako naman tayo sa historical basis nila. Sinasabi nila na malaki ang ugnayan ng Africa at ancient Israel noong unang panahon pa man sa kasaysayan. Gaya ng mga halimbawa na ito na mga pangyayari sa Biblia, si Moses ay nag-asawa ng isang Cushite woman. Ang Kingdom of Cush ay matibay ang kaugnayan sa Israel. Ang mga Egyptians na nasa North Africa ay pinaniniwalaan nila na mga Africans ay malaki ang kinalaman sa Bible history. Si Prophet Jeremiah ay iniligtas ng isang Cushite. Si Simon of Cyrene na tumulong magbuhat ng cross ng Messiah ay galing sa North Africa. Totoo ang mga bagay na ito. Totoo na may mga Africans na humalo sa Israel. Totoo na may mga Jews na maitim. Pero hindi nangangahulugan ito na lahat ng Jews ay maitim o black. Tingnan natin ang sinasabing nag-asawa si Moshe ng Cushite woman. Mababasa ito sa Numbers 12, verse 1. Totoo nga na nag-asawa si Moshe ng isang Cushite woman. Pero hindi nangangahulugan na maitim din si Moshe at ang lahat ng Hebrews. Ang totoo ay tinutulan ito ng mga kapatid ni Moshe na sina Miriam at Aharon dahil nila ito kauri. Maitim ang mga Cushite dahil sila ay mga Africans at ang land of Cush o Cushites ay ang modern-day Sudan at Ethiopia. Kaya sa pagkakasali ng KJV ay Ethiopian woman ang ginamit. Ang Ethiopian woman dito ay pangalawang asawa na ni Moshe, dahil iba naman ang kanyang asawa na si Zipporah na isang Medianite. Ang Midian ay nasa Arabia. Magkalahi ang mga Hebrews at Arabs kaya magkakulay sila. Hindi sila mga blacks. Ang mga blacks ay ang mga Ethiopians. Sabi nga sa Jeremiah 13, verse 23, makakapagbago-baga ng balat ang Ethiopian. Kung black din ang mga Hebrews ay bakit itinuring nakakaiba ang balat ng mga Ethiopians sa mga Hebrews? At bakit ginamit pa itong halimbawa ng balat kung pareho lang naman sila? Malinaw na magkaiba sila ng balat. Ang mga Ethiopians ang mga blacks, hindi ang mga Hebrews. Pero totoo ang Ethiopian Jews. Sila ay mga Africans at blacks na Jews. Hindi sila nagmula sa claim lang ng mga Black Americans. Sila ang totoong mga Jews na maitim. Pero hindi ibig sabihin ay lahat ng Jews ay maitim. Sila ay matagal ng Black Jewish community. Mas nauna sila ng napakahabang panahon pa sa mga Black Hebrew Israelite movements. Pero hindi nila sinasabi na sila lang ang tunay na Jews na gaya ng sinasabi ng ilang BHI. Ang paniniwala nila ay nagmula ang lahi nila sa ancient Israelites. Hindi malayo sa katotohanan dahil ang isang malaking halimbawa natin dyan ay si Moshe mismo na nag-asawa ng Ethiopian woman. Maaari din na sila ang mga converts to Judaism dahil kahit anong lahi ay pwede naman magpa-convert to become a Jew. Ang ancient Israel ay may mahabang kasaysayan kasama ang Africa sa napakahabang panahon. At hindi lang mga Ethiopian Jews. Maraming ancient Jewish communities sa Africa na umiiral ilang taon na. Gaya ng Jewish community sa Egypt, sa Libya, sa Tunisia, at sa Morocco. Sila ay may itim, pero mali na sabihin na lahat ng Hebrews at Israelites o Jews ay blacks. Meron din ilang Black Hebrew Israelite movements na hindi lang ang Bible, history, at skin color ang iba ang paliwanag, kundi maging sa geography. Ayon sa kanila ay ang Promised Land daw na tinatawag noon na Kanaan at tinatawag ngayon na Palestine ay bahagi ng African continent at hindi ng Asia. Sa katunayan daw ay Kanaan ang original na pangalan ng lugar na ito dahil ipinangalan ito kay Kanaan na anak ni Ham at apo ni Noah. Si Ham ay black kaya black din si Kanaan. Binago lang daw ito ng mga mananakop at ginawang part of Asia. Ipagpalagay na natin na tama ang kwento tungkol sa lahi ni Kanaan na tumira sa lugar na tinawag na Kanaan. Pero hindi pa rin nangangahulugan na maitim ang mga Hebrews at Israelites. Dahil hindi naman galing mismo sa Kanaan ang lahi ng mga Hebrews o Israelites,
kundi sa Mesopotamia o Babylon. Tandaan na si Abraham ay nagmula sa Babylon at pinapanto lang siya ng Elohim sa Kanaan bilang promised land ayon sa kanilang covenant. At kung titingnan ang actual geography ng region ay malinaw na ang modern-day Palestine ay kabilang sa Arabian Peninsula. Kaya hindi totoo na ang promised land ay bahagi ng Africa. Tumira lang doon sina Kanaan pero hindi ibig sabihin na ang lugar ay bahagi ng Africa. Ibinaling naman sa ibang mga lumang paintings ng ibang mga BHI ang katibayan. Maitim daw ang mga characters sa Bible ayon sa mga ancient depictions ng ibang mga bansa gaya ng mga Europeans. Ang mga old paintings daw na matatagpuan ay nagpapakita na maitim ang Messiah, ang mga apostles, ang mga Jews, ang mga prophets, sina King David at si Moses. Kaya maitim daw ang Messiah. Hindi rin sapat na batayan ito. Maraming paliwanag tungkol dito sa mga ancient paintings depictions na ito na nagmula sa ancient, medieval, at early modern paintings. Ang mga Jews at ancient Israel ay nagmula sa Asia, kaya upang magkaroon ng identity sa paintings and arts ang mga Europeans ay ginagawa nilang darker ang kulay sa mga artworks nila. Lalo naman ang mga medieval artists na itinuturing ang mga Jews na ibang lahi kaya mas darker ang depictions nila. Nahaluan pa ito ng earthly Christian at Byzantine arts. At minsan naman ay may local bias. Ibig sabihin sa paintings ng mga Romans ay ginagawang mukhang Romans ang mga Jews kasi yun ang alam nila na arts. Ang mga Africans naman ay ginagawang mukhang Africans ang mga Bible characters. Sa ancient Greece naman ay talagang dark ang skin tone ng mga lalaki sa paintings, dahil ang maputi sa kanila ay mga babae. Dahil nga karamihan ng mga babae noon ay nasa loob lamang ng mga bahay at hindi masyado naaarawan. Pero artistic symbolisms lamang ang mga ito, at hindi reality ng tunay na complexion ng mga tao. Ang archaeology ang magpapatunay kung ano talaga ang anyo ng mga Hebrews at mga nakatira sa Kanaan noong panahon na ni Abraham. Pero hindi ito pabor sa claims ng Black Hebrew Israelite movement. Dahil sa archaeological finds sa Egypt ay may mga katibayan ng Israelites na nagpupunta sa Egypt. Isang halimbawa na itong wall painting sa libingan ni Kumhotep II na isang ancient Egyptian great chief. Ito ay mula sa panahong 18th century BCE. Sa kapanahunan ni na Abraham, halos 4,000 taon na ang nakakalipas. Tinatawag itong Procession of the Amo o Asiatics. Ang mga nasa dulong kanan ay ang mga Egyptian workers. Pansinin na darker ang kanilang complexion. Ang nasa kaliwa ay ang mga Hebrews na may mas lighter na complexion. Patunay na hindi sila blacks. Hindi lahat ng lahi sa Africa ay black. Narito ang isang mural mula sa funerary texts na tinatawag na Book of the Gates. Ito ay mula sa Tomb of Set I. Ito ay mula sa panahon ng year 1279 BCE. Ipinapakita dito ang 4 na uri ng lahi. Mula sa kaliwa ay ang mga Libyans. Pansinin na ang mga Libyans ay mga fair-skinned. Hindi sila black. Kasunod pa kanan ay ang mga Nubians. Ang Nubians ang black. Kasunod ay ang mga Asians. Ang mga Asians ay pale. Ang mga Asiatics na tinutukoy dito ay ang mga Levantines o mga nakatira sa Levant. Ito ay kinabibilangan ngayon ng Israel, Palestine, Lebanon, Jordan, at Syria. Kasunod sa pinakadulo ay ang mga Egyptians. Ang mga Egyptians ay brown. Ang Libya ay nasa west ng Egypt. Mga katamtaman ng kanilang kutis. Ang Asians ay nasa east ng Egypt. Mga mapotla ang kanilang kutis. Ang Nubians ay nasa south ng Egypt. Mga maitim ang kanilang kutis. Ang mga Egyptians ay nasa gitna nila. Mga kayumanggi ang kanilang kutis. Narito ang mummy ni Pharaoh Seti I. Kung ihahambing ang mummy ni Pharaoh Seti I sa isang Black African ay makikita ang pagkakaiba. Ibig sabihin lamang nito na hindi totoo na ganito ang uri ng mga blacks ang nakatira sa lugar at paligid ng Jerusalem noong araw. Kahit sa mummy ni na Ramses II, na pinaniniwalaan na siyang pharaoh noong panahon ni na Moshe sa Exodus, ay walang palatandaan na sila ay blacks.
Kahit sa mga bust statue ni na Queen Nefertiti, walang pahiwatig na sila ay mga Black Africans. Ang totoo ay mas kahawig pa ang mga Egyptians ng mga European sa paligid ng Mediterranean kaysa sa mga Black Africans. Kaya nga si Moshe ay hindi nahalata agad na ampun lamang. Mahabang paliwanagan at pakitaan ng katibayan ang paksang ito kaya iwanan na muna natin yan. Siguro isang hiwalay na video na lamang. Sinasabi ng ilang mga BHI groups na pinalitan daw ng mga mananakop na puti ang lahi ng mga Black sa Middle East. Pinatay daw ang mga lalaki at itinira ang mga babae upang lahiyan ng puti. Mahirap patunayan ang bintang na ito dahil walang katibayan sa kasaysayan na may naganap na ganito. May mga pagpatay ng mga kalalakihan at paghahalay ng mga kababehan sa anumang digmaan sa anumang bahagi ng mundo pero hindi buong bansa at buong kontinent ito na lahat ang nangyayari. Kaya nga may mga mestizo. Pero hindi lahat mestizo. Ang bagay na ito ay mapapatunayan lamang sa pamamagitan ng DNA testing. Ipinapakita ng makabagong pag-aaral sa DNA na ang mga sinaunang Israelita ay may magkakaparehong pinagmulan at may malaking bahagi ng kanilang lahi na nagmula sa mga sinaunang tao ng rehiyong ito. Hanggang sa kasalukuyan, taglay pa rin ng mga makabagong populasyon ng mga Hudyo ang iba't ibang antas ng sinaunang Levantine na pinagmulan. Gayunman, dahil sa libu-libong taon ng paglipat ng mga tao at pag-aasawa sa iba't ibang bansa, nagkaroon din sila ng karagdagang genetic influence mula sa Europe, North Africa, Arabia, at iba pang mga lugar. Sa kabila nito, ipinapakita ng genetic evidence na may pagpapatuloy ng kanilang sinaunang pinagmulan, at hindi isang ganap na pagpapalit ng populasyon. Ipinapakita rin ng kasalukuyang pananaliksik na hindi maaaring ilagay ang lahat ng sinaunang Israelita sa iisang modernong kategorya ng lahi o race. Ang mga sinaunang Israelita ay bahagi ng mas malawak na populasyon ng sinaunang Levant na may magkakaugnay na pinagmulan. Ang tanong ngayon ay sino ang tunay na Israelites? Sino ang tunay na Jews? Hindi naman po nawala ang mga Jews. Kahit nang pinalayas sila sa Jerusalem ng mga Romans, ay nasa paligid lang naman sila ng mga bansa. Gaya ng Arabia, Babylonia, Persia, Turkey, at iba pa. Kaya ang mga Jews sa Palestine ay sila pa rin naman yun. Sa maraming beses na sinakop ng mga Muslim ang Jerusalem at sa maraming beses na ipinagtanggol ito ay kasama ang Jews ng Muslim. Sa katunayan noong year 614 CE ay tinulungan ng mga Jews ang Sassanid Empire na sakupin ang Jerusalem at nagtagumpay naman sila. Ang Sassanid Empire ay nagmula sa Persia. Ang tawag nila ay Erenshar. Dito nagmula ang pangalang Iran. Ang ibig sabihin ay Land of the Aryans. Sa panahon na ito ay magkasama ang mga Jews at Iranians na pinamahalaan ang Jerusalem. Akala ng mga Jews na muli nang magiging Jewish city ang Jerusalem at nagkaroon pa nga ng pagtatangka na itayo ang Third Temple sa Jerusalem. Pero hindi ito natupad. Inabot ng 15 years ang Sassanid Empire sa Jerusalem, kasama ang mga Jews. Ang mga Jews ngayon ay mixed race. May Asian, may African, may European, may white, may brown, may black. Pero hindi lahat blacks, parang tayo lang din. May Malay, may Inchik, may Kastila, may Hapon, may Phil-M. Noong una ay pinagbawalan ng mga Israelites na mag-asawa ng ibang lahi pero kalaunan ay hindi naman ito nasunod nang pumasok na sila sa Promised Land. Ang pinagmulan ng lahi ng Messiah mismo ay isang halimbawa na nahaluan ng lahi. Si Rahab ay isang Canaanite, si Ruth ay isang Canaanite. Pero tandaan din na may mga Canaanites din na Hebrews at Shemites. May purpose ang preservation ng pure na lahi ni Noah, Shem, at Abraham para sa Messiah. Pero nang dumating na ang Messiah ay nagbukas na ito sa anumang lahi, Jew or Gentiles. Sa ibang serye po natin yan ipapaliwanag. Inuumpisahan na po natin yan sa Origins of World's Government Series, Edenic Series, at Adamic Being Series. Pero kung ang pag-uusapan ay ang original complexion ng mga original Jews or Israelites or Hebrews, ay meron pa din tayong makukuha na clue sa Bible.
Mag-umpisa tayo sa paglalarawan kay King David sa Bible. Ayon sa 1 Samuel 16 verse 12, nang makita ni Prophet Samuel ang batang si David, siya ay inilarawan na ruddy, bright eyes, and handsome. Ayon naman sa chapter 17 verse 42, nang makita ni Goliath si David, siya ay inilarawan na young, ruddy, at good-looking o maamong hitsura, kaya siya ay hinamak nito. Ano ang ibig sabihin ng ruddy? Ayon sa mga Black Hebrew Israelite movements, ito ay mapulang maitim. Kaya para sa kanila si David ay isang black na may mapulang buhok. Kaya lang ayon sa Song of Solomon 5 verse 10, si King Solomon ay ruddy din pero white. Kaya para sa mga naniniwala na white ang mga Jews ay maputi na may mapulang buhok sina King David at King Solomon. Sinuportahan pa ito ng Lamentations 4 verse 7, kung saan inilarawan ang mga pinuno ng Jerusalem ay white and ruddy bago lusubin at masakop ng Babylon. Kaya naniwala ang iba na maputi na mapula ang tunay na kulay ng mga Jews. Kung babalikan ang kapatid ng ninuno nila na si Jacob, si Esau ay inilarawan sa Genesis 25:25 na red and hairy. Kaya lumalabas na ang mga Israelites, gaya ng mga Edomites na lahi ni Esau, ay mga lahi na mapupula. Sa paniwala ng iba ay mapula ang buhok. Pero paano kung sabihin ko na ang tunay na ibig sabihin pala nito ay reddish-brown? Ibig kong sabihin ay kayumanggi ang kutis ni na King David. Ito ay dahil ang isinali na ruddy ay mula sa Hebrew words na Adam, Adamo, at Admoni. Ang isinali na red upang ilarawan si Esau ay dapat na ruddy dahil Admoni ang ginamit na salita. Hindi ito kagaya ng red o pula na inaakala ng iba. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng Admoni? Ang salitang ugat ng Admoni ay ang Hebrew word na Adam. Kung babalikan sa Genesis ang paglikha kay Adam, at titingnan sa Hebrew ang salitang ginamit sa man at ground ay ang parehong salitang ugat na Adam. Ano ang karaniwang kulay ng lupa? Black ba? Hindi. White ba? Hindi. Ang karaniwang kulay ng lupa ay brown o reddish-brown. Kaya kayumanggi ang original na skin complexion ni Adam. Totoo na ang blood o dugo ay Adam din ang root word at ito ay totoong mapula. Pero ang meaning ng Adam sa blood ay symbolism ng life at hindi ng color. Mas matimbang ang lupa kung color ang pag-uusapan. Kung gagawin natin na literal yan ay lalabas na sa reality ay ang mga Native Americans na tinatawag na Red Indians ang tunay na Israelites. Hindi tayo matatapos kung pagtatalunan natin yan, kaya magpunta na lang tayo sa reality ng actual na nangyari sa biblical history. Hindi naman kaila na siguro sa inyo na ang kulay ng tatlong anak ni Noah, na sina Japheth, Shem, at Ham, ay magkakaiba. Si Japheth ay maputi, namana niya ang kutis ng kanyang ama dahil si Noah ay isang albino. Si Shem ay kayumanggi dahil katamtaman lang ang kanyang kutis. Si Ham ay maitim at sa kanya nagmula ang mga blacks. Hindi direkta na sinasabi sa Bible ang kulay ng kutis nila. Pero kung titingnan kung saan napunta ang lahi nila ayon sa Table of Nations na mababasa sa Genesis chapters 10-11, ay malinaw na ang lahi ni Japheth ay napunta sa Europe, ang lahi ni Shem ay napunta sa Asia, at ang lahi ni Ham ay napunta sa Africa. Sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan, malalaman natin sa reality na ang mga Europeans ay mapuputi, ang mga Africans ay maitim, at ang mga Asians ay kayumanggi. Malinaw sa reality na kayumanggi ang lahi ng Shem. At ang lahi ng Israel ay nagmula kay Shem. Kaya ang original na skin complexion ng Israel ay kayumanggi. Ngayon mga kababayan, hindi na po isyu ang kulay ng balat o lahi na pinagmulan upang maging tunay na Hudyo o Israel. Una, ang covenant kay Abraham ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan niya. Pangalawa, ang mga Gentiles ay pinapayagan noon pa na ma-convert bilang citizen ng Israel na bayan ng Elohim. Pangatlo, wala nang pagkakaiba sa Messiah ang Jews at Gentiles. Pang-apat, ang tunay na Jew ay kung sino ka sa kalooban at hindi kung ano ang panlabas mo na anyo. Kaya bago tayo tumingin sa iba, ay sarili muna ang tingnan natin ng maiigi kung tunay ka ba na sumusunod sa Elohim. Yun ang tunay na Hudyo at bayan ng Elohim. Kaya huwag po tayo mag-discriminate ng lahi. Hanggang dyan na lang po muna mga kababayan. Nawa ay naliwanagan kayo sa video na ito. Salamat sa pagtitiyaga na manood mula umpisa hanggang dulo ng video na ito.
Shalom. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.